I think isa sa nag-push sa akin para ma-in love sa art direction is yung prof ko. Yung mga naaral ko sa school, gusto ko rin siya maranasan personally. May nabasa akong quote from Guillermo del Toro. Sabi niya, ang papatay daw sa film is yung AI. I'm just grateful na naranasan ko yung mga ganitong bagay. Kasi if not, I don't think ganito yung magiging outlook ko sa buhay. Gusto ko maging veterinarian. Make time for them as well. Hindi lang dapat sila yung pagbuntungan mo ng frustrations mo or wag lang din sila yung maging cuddle buddy mo. Bigyan mo rin sila ng time. Yo, kamusta internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast, and this is a Totoo Lang podcast. And for today's episode, isa na namang special episode. Ang kasama ko for today, hayaan ko na siyang introduce yung sarili niya. Guys, for today, ni-introduce ko sa inyo si Dre. Hi everybody! Kamusta kayo? Hi Kyle! Thanks for having me. Yan, introduce, pakilala ka naman sa mga audience natin. Ako nga pala si Andrea, video editor dito sa Filipino TV. Co-worker ko talaga si Dre dito sa Filipino TV. Ang naisip ko kasi for sa ganitong episode is lagi na lang nagtatrabaho si Dre behind the scenes. And she's been around for quite some time. Dito sa amin, ang daming niyang ginagawa dito sa Filipino TV sa lahat ng mga contents na pinoproduce namin. And parang feeling ko time naman para makilala naman siya ng mga tao, 'di ba? Makilala niyo naman Ganon. yung mga tao behind the scenes, 'di ba? So, Ganon. at saka na-realize ko rin, hindi ka masyadong lumalabas on cam or nagkakwento Hindi. about you. Maliban sa mga ilang vlog siguro na ginawa mo or mga ilang shows For the work. for the work. Di ba? Very private kasi ako. Ayoko lang din siya kasing going personal all the time. Siyempre, may mga times na kailangan din natin ng boundary sa personal and work natin. Totoo din yan. Ibig sabihin, wala ka sa content creator era. Wala pa. Matagal ko na yun iniisip kung magka-content creation ako. Pa. Pero, oo. Pero actually, share ko lang din. Kasi before ako pumasok ng FTV, gusto ko na rin talaga mag-vlog. So parang before, sa Instagram ko lang ako masyado nakikipag-interact sa mga followers ko. Tinatanong ko sila kung, alam mo yung poll na feature sa Instagram. So palagi ko yun ginagawa sa story ko. Kasi doon ko feeling ko masasabi na gusto ba talaga ako makita ng tao or hindi. Or doon mo nalalaman kung ano yung gustong makita ng followers mo from you. Yes. Ano ba mga tinatanong mo doon? Sabi ko, may mga questions ako doon na, should I do my vlog na? Yung a day in a life, ganon. Tapos ang dami nagre-reply, no, you should do it. This was So, before FTV. before FTV pa talaga to. Siguro after pandemic. Sobrang bored ko. Tapos ayun, parang, ewan ko, ang dami nang nag-encourage sa akin. Pero hindi pa rin ako, hindi ko pa rin pinursue. Ewan ko kung bakit. Tapos, after in a while, yun nga, na pumasok ako sa FTV. Sina kuya, ayan. Oh, mag-on cam ka. So, yun, parang, it's a sign na should I really do it? Pero kasi parang, may may something na parang hindi ko pa siya kayang panindigan. Pero paano ba yun? Pumasok ka dito, nung nag-apply ka dito as what? As yung TV, yung dati kasi production dito, TV setting siya yun, film. So, yun yung pagkaka-introduce sa akin. But then, noong time na yun, may CMF pa, gumagawa pa tayo ng documentary, tas more on TV shows tayo, right? Tas dun yung mas focus ko. And then, yung pagkaka-introduce ko rin is mainly sa art department ako sa film. Hindi mo ina-expect na mag-on screen ka, talagang behind the scenes lang? Oo, hindi ko in-expect na mag-on screen ako. Kasi wala naman akong experience sa pag-host, ganyan. Hindi ko naman inaral ang journalism. Pero, or hosting. mainly talaga, behind the scenes ako. And then, ang pangarap ko talaga before is maging director. Mahilig talaga ako manood ng movies, mga indie movies, ganon.
Hanggat sa siguro tumanda na ako, nag-iba na yung priority. Pero ano ba to, yung ginagawa mo ngayon, ito ba talaga yung pinag-aralan mo? Pero kasi yung course ko before, digital media, film, radio. So, in all aspects ng broadcasting, yun yung tinik ko for 3 years. And the reason why na nagkaroon sila ng ganong program is for us to discover or ma-realize kung ano talaga yung gusto namin sa broadcasting industry. So, isa-isa sa amin, mga colleagues ko, yung iba nagpunta sa radio, sa digital media industry. Ako gusto ko talaga sa film. Tapos yung iba naman, sa TV production naman. So, all in all, lahat kami nagkaroon din naman ng career or work related dun sa gusto namin. Or related din dun sa pinag-aralan namin. Before FTV din, ewan ko, nagkarumble-rumble na. Before FTV then, I used to work in a film TV rental for Hollywood movies here in Etobicoke. So, mainly, siya, like, sa art department. Yun talaga yung gusto ko. Anong ginagawa mo dun? So, tinutulungan ko yung mga art directors, ganyan, mga prop buyers. Like from, kalimutan ko na yung movie, Handmaid's Tale. Tapos, ano ba yung isang movie ni Jason Momoa na tinake dito in Vancouver? Kasi yung rental place namin is close to their site sa Etobicoke. So, parang walking distance lang. Yung mga art directors, prop buyers, sila yung pupunta sa amin to get some props. Tapos, ibubook nila yon for at least 9 months long. Kasi yung mga series nila, ganun kahaba yung duration. So, ako yung head ng art department doon. May props department, then may fabrics department. So, lahat ng art department na kailangan for set, nasa amin. So, yun, noong time na yun, sabi ko, nagigets ko yung point ng art direction. Pero parang gusto ko pumunta naman sa technicals. Parang ganun. Pero during ng pag-work ko doon, nag-work din naman ako on the side sa mga short films, ganun, as art director, production designer. So, mainly, talaga, sa set. Sa mood ng set, yung pagde-decorate, and then, wardrobe na rin, na, na-experience ko rin maging wardrobe stylist sa mga short films. Gusto ko lang din, syempre, maintindihan is kung yung passion mo from that. Usually kasi, ito yung mga part ng production na, anong tawag dito, hindi masyadong kilala. Hindi kasi usually kapag nakakita ko nyari random tao, tas mahilig siya mag-film. Usually yung pangarap nila maging director or maging kung ano man eh. Pero yung mapunta ka dun sa parang art production, dun art department ng isang film production, saan nang galing yun, yung passion na yun or yung hilig mo dun or paano nagsimula yun? I think isa sa nag-push sa akin para ma-in love sa art direction is yung prof ko. Siya yung naging mentor namin for 3 years. Kasi meron kami tinatawag sa school na set visit. Yung prof ko na yon, si Jim Lamby, art director siya or production designer siya ng Umbrellas Academy. So, isa siyang series na Umbrellas Academy, ito yung sinulat ni Gerard Way? I think. Tama ba? I'm not sure. Hindi ko rin sure, parang Pero familiar. Iba-iba kasi yung writer every season, right? So, hindi ko alam kung same pa rin. Okay, anyways. Pero isa siya sa naging production designer sa kilalang series sa Netflix. And then, nung pinuntahan namin yung set niya dito sa Etobicoke, sobrang hangang-hanga ako. Kasi parang, hindi natin to magagawa kasi sa Philippines. Wala tayong ganitong klaseng resources na pwede palang mangyari in real life. Oo, pwede lang din tayo makagawa ng script. Pero parang, it's not really more about the storytelling eh. It's the artistry ng kada shots, kada details na makikita mo sa on-screen. I think yun yung nami-miss out ng marami na it's not about the storytelling. It is part of it, yes, of course. Pero mainly, I think, nami-miss out ng ibang tao is yung
creativity na meron in every shots. Kumbaga, may value din na malaki yung set deck sa bawat composition, bawat eksena, di ba? Ano yung pinaka nakuha mo doon na parang hindi mo nakikita? Sabi mo na mangha ka nung visit mo yung place na hindi mo siya nakikita sa mga Filipino movies. Ano yung nakita mo doon or nakuha mo doon? In which na parang nagustuhan mo na parang gusto ko to i-pursue? Kasi sa Philippines, I mean, syempre, hindi naman dapat natin compare yung filmography dito and sa Philippines. Siguro ang message lang na gusto kong iparating is that sana ma-produce tayo ng film na mayaman sa detalye on Kumbaga screen. yung attention to detail sa bawat eksena is importante. Tsaka bigyan natin ng value nga yung mga bagay na nasa shot. Kahit hindi siya masyadong kita or blurred siya kasi because of the depth, bigyan mo pa rin siya ng importance kasi dun mo pag pinanood mo siya ng isahan, dun mo makita yung difference ng mga shots. Siyempre, iba naman din yung parang nakagis na natin sa Philippines and dito, 'di ba? Pero dito kasi, since dito ako nag-aral, yung mga naaral ko sa school, parang gusto ko rin siya maranasan personally. Na hindi lang dahil, na-inspire lang ako sa ganito or nakita ko lang kay ganito. Gusto ko rin din siyang ma-feel na, dapat ganito rin tayo pero parang mahirap. Pero syempre, lahat naman is may process, 'di ba? Hindi naman siya agad-agad mangyayari. Parang lately kasi sobrang parang dying na yung set. Kasi syempre may AI na, may technology na hindi mo na kailangan CGI, ng ganito. ganyan. Oo. 'Di ba, maski actors pwede nang palitan. Pero kasi may nabasa akong quote from Guillermo del Toro. Sabi niya, ang papatay daw sa film is yung AI. And yun yung parang kinakatakot niya. Yun sana yung magbibigay ng reality sa mga tao sana. Kasi syempre may mga storytelling tayo na hanggang storya lang eh. Pero through film, magkakatotoo siya. May sasabuhay mo siya. Yes. Pero sa ngayon parang hindi. Dahil sa AI, sa CGI, sa Well, ganon. totoo din. Yeah, marami, Doesn't make sense. well, marami talagang pwedeng mawala dahil sa AI or mag-change. Ikaw, personally, anong opinion mo dun sa ito AI in films? You can apply AI sa film, pero siguro sa animation na lang. Hindi sa, like, sa mga real life, set. Kumbaga, ako sa akin, basta mawawala kasi yung human feel pag AI eh. Yun sana. And wag lang in a sense na talagang mawawala yung pagka-human feel ng film na tinatry mong gawin. Or else, para na lang siyang cartoons, di ba? Or diba, parang gano'n na lang din siya. Mga Or yung animations lang na... mga animated film, di ba? Parang gano'n na rin siya. Pero, paano yun? Doon na kasi pupunta yung mundo eh. Yeah. I mean, I'm happy na nag-evolve yung world natin. Hindi lang din tayo nag-stay lang in one place. Kasi syempre, tayong mga tao, nag-explore din naman tayo ng mga bagong discoveries. And isa to sa na-discover ng mga eksperto natin is yung AI, 'di ba? Pero I think hindi naman sa lahat ng bagay dapat i-apply ang AI. Alam mo ako, ang problema ko, share ko lang walang kinalaman sa film. At saka walang kinalaman sa topic natin. Pero, kung sino may nakakaisip ng mga AI, ganyan, parang feeling ko mas marami pang kailangan solusyonan sa mundo kaysa bigyan ng oras yung pag-develop ng mga AI. Ako hindi ko naiintindihan talaga yun eh. Parang ang daming bagay na pwedeng pagandahin sa mundo. And din yung question ko kay share ko lang din, kay Elon Musk. Si Elon Musk, di ba? Bakit? Sobrang yaman ni Elon Musk. Tesla and all that. Parang gusto niyang i-explore yung Mars. Isa sa mga objective niya. Sinabi niya, gusto niyang magkaroon ng tao sa Mars. And ginagamit niya yung wealth niya para gawin yun. Hindi ko lang kung nasaan na siya. And sa trip niya na yun. Para sa akin,
yung pera mo, gamitin mo na lang para gumanda yung Earth kaysa ilipat mo yung mga tao sa Earth sa Mars gamit yung pera mo. Di ba? Parang hindi ko nagigets yun, di ba? Bakit mo sinasayang yung ano mo dyan, oras, pag-iisip mo, pera para gawin yung bagay na yan? Gamitin mo na lang para pagandahin yung mundo, yung pera mo na napakadami na sana penge. Parang sobrang, penge. O penge na lang. Pero kasi, oo nga. I think Diba? sa sobrang CEO-minded, parang gusto na niyang i-dominate yung mundo. Pero di ba? Yun siguro. Let's say, not really, pero siguro ako lang yun. let's say Hindi ba nakapagpapunta ka ng tao sa Mars at may nakatira na doon. What does that really make you feel? Ano, like, Gusto niya fulfillment ba maging talaga part yun? ng history Di ba? books. Pero ganun din yun eh. Mapupunta ka rin sa history books kung ikaw yung taong nagpaganda ng Earth. Kaya nga. Di ba? Basta kahit, feeling ko naman, kahit anong gawin mo na mabuti talaga, Yeah. na kahit anong, tatatak ka pa rin eh. Basta yung ginagawa mo is genuine and tama at may impact sa mundo eh. For me, ang hangang-hanga ako, si Mr. Beast. Mhm. Kasi Dahil? nakita ko yung mga content niya na tumutulong siya sa third world country sa mundo natin. Na, I don't know if you've watched it, yung nagpagawa siya ng 300 ba yun na water pipeline sa Africa ba yun? Di ako masyado nanonood ng Aside videos. sa paggawa ng content, yun yung goal niya, makatulong sa iba't ibang bansa. Yun yung gusto ko Buti pa si na Mr. Beast. klaseng content. Ginagamit niya yung pera niya at saka yung kanyang Good Samaritan nga daw. ang kanyang means or yung platform niya para makatulong sa mundo, hindi lang sa Amerika or sa sariling bansa niya, di ba? Parang yun talaga inisip ko sa mga taong mayayaman eh. Ang dami pinag-aaksayahan ng oras, mga AI na Parang ang ganyan. lang di ba? ng problema nila. Parang sobrang big deal sa kanila pag mawalan sila ng 1 billion. Alam mo yun? Then again, hindi natin maintindihan ng billionaire mindset kasi hindi tayo bilyonaryo. Kaya nga. Sana Sana all. Hindi, Dre, balikan lang natin. For context lang para sa mga nanonood. Siyempre, kinuwento mo na basically kung sino ka ngayon and what you're doing. Mhm. Pero para na rin maintindihan ko rin is, kamusta ka as bata? Saan ka ba pinanganak? Saan ka lumaki? Your upbringing? Kwento lang natin para sa mga gustong makaalam ng information na yan about sa'yo. Taga saan ba ako? Charot. So, pinanganak ako sa Saudi. Sa Saudi ka pinanganak? Okay. So, Arabian ako. Ay, charot. Joke lang. So, pinanganak ako sa Saudi nagstay ako doon hanggang 4 years old ako. Tapos, umuwi na kami ng sister ko sa Philippines, sa Rizal, nung 4 years old ako. 3 yata ako bumalik or 4 hanggang 15 years old. Mhm. Ilan ba Tapos, kayo magkapatid? 4 kami magkakapatid, puro babae. Pero yung pangalawa kong kapatid, kami lang yung nakapag-stay sa Saudi. So, Ano ka, panganay? ako, bunso. Okay. So, bunso ako and then nagkaroon ng family problems nung nandun kami sa Saudi. And then, nag-decide yung mom ko na iwan mo na kami ng kapatid ko sa Philippines. Mhm. So, iniwan kami sa tita ko sa Rizal. Hanggat sa doon na ako nagdalaga. And then, nung habang pinaprocess yung papers namin going here, nung mga panahon na yun, doon ako natutong magrebelde. Charot. Ilan taong ka? Joke. 15? Hindi ako nagrebelde, good girl ako. Ha? 15, tama. Hanggang 15. Dito ako nag-16. So high school ka sa Pilipinas na to, baka time na to. Yeah. Nung high school ka, anong klaseng estudyante ka? Anong mga hobbies mo, mga ginagawa mo Ay, nung estudyante ako, sumasayaw ako nun. sa Pilipinas? Tsaka, naglalaro ako ng sports. Like, volleyball. No elementary ako, nagbabasketball ako. Oo. Ano nangyari? Pero yung basketball era namin nun, walang referee.
Meron Basta naman makashoot ganun. lang kami eh. Kasi girls eh. So, hindi naman kami lahat marunong mag-basketball. Di nga namin alam kung foul kami or hindi. So, ano lang, laro-laro lang sa court. And then, that was elementary. Nung high school kami, seryoso na. So, yun yung, ang sports ko naman nun is volleyball. Like, sports lang or talagang hilig mo talaga yung volleyball nung time na yun? Hindi ko siya hilig. Parang na-convince lang ng mga friends na, tara, dagdag grades. Sali tayo sa intrams. Hindi ka pa into films nung mga that early stage? Ano na ako nun? Into na ako sa broadcasting. Okay. So, okay. Nung time na yon, wala lang. Parang hobby nga lang talaga yung sports. Wala pa, hindi pa pupasok dun yung film or anything. As early as 15, tama. Before pa, actually, Oo. 12. Yan. Into 11. broadcasting ka na din nung time na yon. Paano ka napunta into broadcasting pala? Ewan ko kasi, parang mahilig talaga ako manood ng mga movies. Ganon. Tapos, yung mga tita ko, yung nanay ko, nung nasa Saudi ako, mahilig silang picturean kami. Yung mga ganon, na parang, ewan ko, mas naging, gusto kong parang maging newscaster in a way before. Naalala ko nung nasa Saudi ako, nahiya pa ako nun eh. Bata pa ako nun, 2 years old yata ako or 3. Tapos meron akong maliit na stool. Doon ako upo. Tapos, kunyari, may papel ako. Tapos, magpapanggap ako na newscaster ako noon. 2 years old or 3 ako. Nagre-report Host ka, ako. gano'n. Oo. Tapos, kapag may dumadaan, nagtatago ako. Naiiya ako. Parang, hindi ko pinapakita sa kanila na yun yung gusto ko. Pero hindi ko pa naman alam na mapupunta ako sa ganong industry. Pero kasi sabi nila, kapag meron kang ini-impersonate ng bata ka, may tendency na magiging ganon ka daw in the future. May nabasa lang ako. Totoo din kasi parang yun yung early interest mo eh. And then, kung saan ka exposed na as early as that, yun yung madedevelop mong skills. So, yun yung lagi mo nakikita. Yun yung something na alam mo. Dancer talaga ako noon dati. Hip-hop. Okay. So, aside sa school na sumasayaw ako, member din ako ng YFC. So, Youth for Christ. So, may mga competition kami before. May sectoral, chapteral na conference before na, kailangan yung lumaban dito sa ganyan. And then, luckily, nanalo kami sa sector namin na magre-represent para sa Metro Manila conference namin. So, ayun, nakipaglaban kami sa buong Metro Manila na hip-hop dancer, ganun. So, yun yung hobby ko nun. Sayaw lang ako ng sayaw everyday. Practice lang kami. Paano ka naman, paano nag-start ang iyong hilig sa pagsasaya or sa hip-hop dance nung panahon na yun? Ewan ko kasi syempre kapag yung mga friends mo is iisa kayo ng hobby, madadamay ka na rin. Alam Sa mo bagay, yun? oo. Usually at that age, no? Kung ano ginagawa ng mga friends mo, yun na din ginagawa mo. Tsaka syempre kung magpapa-influensya ka, doon ka na sa sa maayos. Hindi bad influence. Oo, yung hindi mga nagkakating. De joke lang. So yun, hanggat sa nakahiligan ko na sumayaw ng sumayaw. Pero nung nag-migrate na kami dito, parang hindi na ako masyadong into sa pagsasayaw. Syempre, nag-iba yung priorities. Iba na. Parang nag-iba yung mundo ko nung lumipad kami dito. Pero once in a while before, sumasayaw pa rin naman ako. Kasama yung iba kong mga friends, ganyan. Sa underground, dito sa downtown. Pero not much. Not anymore. Ewan Kamusta ko. naman ang pag-usapan natin yung pagdating mo naman ng Canada. Pag-migrate mo sa Canada, kamusta ang buhay? Ano yung iniba? Siguro weather, syempre. And then nag-high school ka pa dito, tama? Kasi Oo. at that age, di ba? Nag-high school pa ako dito for 2.5 years. Tapos and then nag-college ako. Okay naman yung pag-transition ko. Syempre, kasama ko yung mga kapatid ko, yung nanay ko, ganun. Masaya kasi sama-sama kami, ganun.
It's just yung pag-a-adapt lang ng culture, ganon. Yung paghahabol ng bus. Kasi sa Philippines may service ako. Dito kailangan mo maghabol ng bus. So, grabe yung pagbabago. And then yung weather. Di ka naman nahirapan maghanap ng kaibigan. Actually, hindi. Kasi parang, kasi nasa all-girls school ako. So, lahat kami girls, 'di ba? So, parang hindi mahirap sa amin na makapag-socialize. Kasi parang lahat naman kami, ganun yung pinagdaanan. So, bakit ka mahihiya? Yung mga ganun. Filipino ang una mong friends. Oo. Hindi, marami, natanong ko lang kasi ang dami ditong mga nahihirapan mag-adjust sa una. Including ako, hindi naman mahihirap, wala akong mga talagang friends first 2 years, mga ganun. And then marami rin ganun tapos nade-depress sila. Until eventually makahanap sila ng, yun yung pattern hindi nila gusto yung Canada until makahanap sila ng kaibigan. Parang ganun, boring kasi. Oo. And in my case kasi, ako naman, dumating ako rito grade 10, ganyan. Hindi ko alam prideful kasi ako sa Pilipinas. Mayabang kasi ako sa Pilipinas. Varsity ako, mga ganyan, basketball, tapos nagbabanda ako. So, ang group of friends ko talaga sa Pilipinas, mga cool kids, mga basketball players din, tsaka mga bandista. Okay, gets. Ano pumunta ako rito? Sorry. Naging mapili ka. Oo, parang hindi ko trip yung mga Pilipino dito, ang baduy nila para sa akin. I think may ganyan din akong feel. Sorry. May ganyan din akong feel. Kasi ako rin parang, bakit ganun ibang-iba yung mga tao? It's different. Sa akin, sorry hindi ko naman sa... Bata pa ako nito, guys. Teenager pa lang ako nito. Meron akong discrimination with people, even Filipinos, nung time na yun. And then, syempre, nung nagmamature ka na or natatanggap mo na ganun talaga dito, you'll see na lahat pantay-pantay. Oo, kasi laking Manila ako So, Ako hindi rin. naman hindi ako nakakamit ng mga tao outside of Manila. Dito lang ako nakakilala ng mga tao na from different parts of the Philippines. Ako rin. Kaya nahihirapan ako mag-adjust sa kanila. Ay, ganito pala sa yung mga taga doon. Hindi naman siya discrimination. It's just me not being aware or wala lang akong, hindi lang, sa upbringing ko, wala lang, iba kasi. So, yun. Actually, ako rin ganyan. Pero syempre, sa totoo lang podcast to, di ba? Sa totoo lang. Oo, medyo, ako rin ganon, na parang sa Tagalog kasi kami. So, parang, ako, I do this and that. Pero parang pagdating dito, parang, hala, bakit wala masyadong activity? Or bakit yung mga kasama ko, hindi sila masyadong outgoing katulad ko? Parang hindi sila nag-explore. Tapos, parang kunyari sa inuman, di ba? I'm not saying na sobrang lakas kong uminom, Walang ganon. Pero, kasi sa Philippines, syempre, nainom na ganyan. Tapos yung mga kasama ko dito, ang bilis nilang malasing. Mga lightweight. Oo, tapos sabi niya, hoy, ang lakas mo naman, Andrea, ganyan. Uy, hindi konti nga lang yung ininom ko So, na-outcast ka dahil ikaw yung malakas uminom. Oo. Sabi ko, hindi pa kayo umiinom sa Philippines. Sorry. Natatawa ako kasi yung problema mo about mag-inom. Oo. Yung problema mo sa friends kasi wala kang mahanap na kasing lakas mo uminom. Oo, kasi syempre, kunyari, di ba, umiinom kayo, normal lang, like, mag-uusap-usap. Pero yung isa may nag-aalaga na, alam mo yun, may nagsusuka-suka na. Pero, before, kasi ganun kami sa Philippines, na parang hindi lang palaging aral, ganun. Umiinom din kami sa Cubao, ganun. Pero matagal na yun. Hanggang Cubao lang ako, ilang taon pa lang ako noon, 15. Uy, ano ka na nun Mga ganong edad, na yun attached ka na sa social life Ako din naman Actually, yun yung high school lang Remarkable. Oo, yun yung part ng iyong kabataan na parang pinaka-attach ka sa social life kasi nagsa-start ka nang magkaroon ng sarili mong isip, marunong ka na mag-commute, may allowance ka, parang feeling mo matanda ka na pero hindi pa. Pero sa totoong buhay, immature ka pa. Oo. Kasi natututo ka pa lang So, tsaka nakakatuwa, ang nagpapamature sa'yo kasi yung mga lower batch. ate! Actually, ganun sa atin, no? Oo. Ang weird Pag fourth year high school ka na, ate!
Siyempre, ikaw feeling mo, ang tanda-tanda mo na. Pag nag-college ka na, shit, freshman. Pero ano siya no? Napansin ko, nung sa Canada, tsaka doon, feeling mo talaga, mas matanda ka talaga sa kanila. Oo. Pag yung kahit 1 year lang yung tanda mo, kunyari 4th year or grade 3rd year, ganyan, or grade 6 or grade 5, feeling mo sobrang bata na nung grade 5 sa'yo. Pag dito, parang di naman, Parang same same lang. age lang. Siguro kung paano lang dinesign yung system ng school na senior lagi yung older year sa Pilipinas. Ganun yung feeling. Pero not really. Oo. Di ba? Parang naalala ko nung first year ako, ang tandahan na nung 4th year, yung Oo. parang ganun. Pero like 3 years gap, no. Oo, tapos parang ikaw yung palaging go-to ng mga lower batch. Tapos parang ikaw ang lakas-lakas mo mag-advise or... Kumbaga, they look up to you. Mataas yung tingin nila sa higher. Yes. Tapos And parang then- pagdating dito, hala, Same lang. Oo. Kahit anong grade. makakapanibago nung time na yun. Parang kami na naalala ko, gusto namin mag 4th year para kami yung pinakamatanda sa school. Parang ganun yung tingin namin. Para kami yung pinakamataas. Ganun. Weird nga kung bakit ganun yung school system sa Pilipinas. Dapat nga hindi ganun eh. Do you think? I mean, Ganun hindi ba naman siya dapat? masama. It's just, Oo. I don't think masama siya. I think it's one way. Okay din siya para ma-develop mo na gumalang sa matatanda, I guess. Di ba? Oo Pero in general na buhay, wala naman talaga siyang effect. Pero I guess sa bata, okay na. Naglo-look up ka sa mas older sa'yo. Or may someone na nagme-mentor sa'yo during diba? those era, diba? Kasi gano'n naman ang culture natin di ba? Lagi kang rumespect sa nakakatanda sa'yo. I guess to That's some right. extent toxic siya, pero kung hindi naman gano'n ka-extreme, okay lang. Okay lang. Oo. Parang kunyari, okay ako na may kuya ako or may ate ako. Parang gano'n, di ba? Okay siya. Hindi siya yung at least may nilook up ka na mas matanda sa'yo, di ba? Mas mature. Pero kasi in a dito sense. sa Canada, walang ate kuya eh. Wala nga, Diba? yun nga. Hindi nga nila tinatawag na ate. Literal na pangalan eh. Yun nga, yung difference din eh. Lalo sa mga school. Di ba? Kaya nga malalaman mo pag umalis ka ng Pilipinas na hindi pala siya ganun ka-big deal. Yung ganun, mas matanda to. Yung mga sinasabi sa atin, Marami ka kumaalang ka sa mas matatanda. That's right. Marami ka talagang marirealize once na lumabas ka ng bansa. Totoo. Marami. Ako ganun talaga. Ako rin, like yung sinabi mo kanina na hindi ka masyado nakikipagsalamuha sa ibang tao but your friends. Ako rin, na-feel ko rin yun. Growing up sa Manila, Oo. di ba? Parang yun sa akin nun is, yung mga trip ko is Manila things. Yung mga nakikilala kong tao, they don't know Manila things. So, Oo. ay, bad. Sorry. Di ba parang hindi ako relate. So, hindi ko Di rin masyadong sila relate. matripan. Hindi rin sila relate. Yun, ganun ako, kaya ako nahirapan makipagkaibigan nung time na yun. Sorry. Pero okay na ngayon. Pero for me, parang hindi naman ako nahirapan makipag-friends kasi sila mismo yung lumapit sa akin para makipag-friend. So, hindi naman ako namimili ng kaibigan, 'di ba? So, sabi ko, if this person is nice to me, bakit hindi ko siya kakaibiganin or bakit hindi ako magpapakanay sa kanya? Ay, Alam may mo yun? naalala ko. Sorry. Hindi, totoo. Meron din naman, gets ko yun. Meron naman din talaga lumalapit. Share mo na yan. Meron din naman lumalapit. Sorry, bigla lang may naalala. Di ba nga sabi ko, basketball player ako sa Pilipinas. Ang isa pang discrimination ko nung teenager ako dito. Dito ko na witness na ang liliit ng mga Pilipino sa height. Oh, yeah. Grabe. That's true. Sanay ako, mga basketball player, so mas matatangkad sa akin, yun yung barkada ko. Oo. So dito, Height difference. parang, Oo. ba't ang lilit ng mga Pinoy dito kumpara sa mga taga dito. Kitang-kita yung natin, yung height difference. So parang sa isip ko, I don't wanna be around this way. Parang ganun. Yun yung ko nung bata ako. Again, di dahil masama ako. It's just yun yung upbringing ko kasi hindi ako sanay. Nandun ka kasi sa environment na yun for the longest time. Kaya nasanay ka sa ganun. Kaya hindi ako nakikipag-friend sa mga Filipino at least first 2 years ko dito. In which, ko rin, nag-cause ng identity crisis ko. Again, kasalanan ko din siya kasi nga meron akong ganong klaseng unaware na discrimination towards them. I guess nag-backfire siya sa akin na nagkaroon ako ng identity crisis.
Kasi hindi ko alam saan ako mag-fit in dito. Anyways, yun lang. Fast forward na lang tayo, Dre, Sige, go. sa current. Ito, sa Filipino TV. Mm. Kamusta naman ang iyong Filipino TV journey? Okay naman. Andito pa rin ako. Happy to be here. Marami akong natutunan since nung nandito ako. As in, parang kung ilo-look back ko back in 2021, wala akong alam talaga. But sa art direction, sa film. But ngayon, parang namamaster ko na lahat eh. Totoo ba yun, kuya? Di naman. Ganun ka, medyo ganun kasi sa atin dito. Medyo Swiss knife ka. I guess pwedeng mo maging specialty ang, set deck or art direction. Pero you still have to learn other things, to do other things. And along the way, after mga ilang taon, makikita mo, dami mo nang kayang gawin. Nang nagugulat ka na lang, ganyan. Yeah, and I'm just grateful na naranasan ko yung mga ganitong bagay. Kasi if not, I don't think ganito yung magiging outlook ko sa buhay. Kasi if I stayed lang dun sa comfort zone na kinalakihan ko or kinasanayan ko before, hindi ako mag-grow or hindi ko rin marirealize yung mga kailangan kong makorek sa sarili ko. Somewhat, kailangan din talaga natin kailangan natin ilabas yung sarili natin sa ganong Sa lahat ng bagay na natutunan mo dito, nabago ba nun ang iyong future goals or yung mga pangarap mo sa buhay? Dati straight art director ka lang. Ngayon ba may mga iba ka ng trip gawin? Gusto mo na ba maging editor? Kung ano, paano nagbago yung perspective mo sa Actually, sa buong mundo ng media production? ako sa sobrang nakikater na kasi ng FTV lahat ng gusto nating gawin dito. Parang sa labas ng work, gusto ko ibang industry naman. Alam mo kung ano? Ano? Gusto ko maging vet. Maging ano? Gusto kong maging veterinarian. Talaga ba? Ang weird, diba? Ang layo. Hindi kasi sobrang love ko yung animals. Saan nang galing itong veterinarian? Kasi, alam mo yung may mga times na gusto kong mag-volunteer sa animal shelter. Or pumunta sa iba't ibang lugar para tumulong. Or para mag-rescue ng mga hayop. Yun yung gusto kong gawin naman. Paano nagsimula itong Sobrang hilig mo dyan? Or kasi- interest mo sa bagay na yan? Kasi may aso ako, si Halo. Okay. So, dun na-build yung relationship ko sa mga hayop, ganon. Si Halo yung nagturo sa akin kung paano magmahal talaga ng tunay. Like, yung... Sorry. Very deep. Ang aso niya ang Very nagturo deep. sa kanya Hindi, kung paano seryoso magmahal ng tunay. Seryoso kasi yung loyalty nila. Sobrang hands down. Malaking parte si Halo sa realization ko na magmahal lalo ng mga hayop. I don't know, it's weird and it sounds cliche, pero yun talaga. Sobrang lapit ko sa mga hayop. And even before pa nung nasa Saudi ako, marami akong alagang pusa. 5, 6. Meron pa nga akong kalmot until now. Hindi, pero gets ko yun kasi kapag... Weird ko ba? Hindi. Naiintindihan ko siya kasi yun eh. Although, sa totoo, medyo allergic ako sa pets. Pero kasi growing up sa Philippines, meron ding alagang aso yung tita ko. And then, naalala ko nun na attached talaga ako sa aso Dogs. na yun. Until namatay siya. Nagkaroon siya ng sakit and then kung paano siya pinatay, hindi siya namatay sa sakit niya eh. Parang ang lala na nung sakit niya na kailangan na lang siyang patayin ng tito ko. Parang binaril siya. Euthanize? Binaril? Oo, binaril na No, siya. wala. Yun nga, so naalala ko nasaktan ako. And then, kaya naiintindihan ko yung kwento mo is nakikita natin sa Pilipinas marami mga stray dogs, stray cats, walang may-ari. Pero once you own them at doon mo matututunan na may buhay yun eh. Yung bagay na yun eh, na parang minsan nga pinapatay mo yung ipis, may buhay yun eh, di ba? May kahit ba ipis yun, baka may pamilya yun. Parang ganun Yeah, eh, di ba? yeah, Yung yeah, parang doon mo madedevelop na ginawa pa niya ng Diyos. And kapag nakakita ka ng hayop na nagkakasakit, another life din yan na
parang doktor. Or nagsasuffer. Or nagsasuffer din. Pag may sakit ng tao, paano mo nga ba siya papagilingin? Masakit din sa'yo yun bilang someone na nag-develop ng relationship sa animals, di ba? Kaya nagigets ko yung bagay na yun. Pero, yun nga, yung bakit biglang veterinarian o ang isa sa mga Ewan ko, because, yun nga, gusto ko rin makatulong. in general na hindi na lang. Sa mga, yan, katulad ng hayop, pets. Kasi ako, for me, well, bata pa naman ako. Pero at young age, parang naranasan ko na lahat dito sa FTV. And I think it's time for me to find my purpose. Wow! So, ang purpose mo ay hindi na Ang purpose ko production, is kundi makatulong sa mga hayop. 360. Nakakatawa! And seryoso kasi, yun talaga yung gusto ko. Talaga? Nagbago na ang ano mo? Yun na yung gusto mong gawin sa buhay? Gusto ko nga pumunta sa Africa para mag-rescue ng Talaga? mga lion. Ang weird. Pero grabe talaga. Ewan ko siguro, influensya na rin ng social media. Pero maganda ring influensya tong social media when it comes to those things. Kasi nga, dun mo makikita yung reality ng mga hayop na hindi natin pangkaraniwan nakikita. And it sucks kasi yun yung totoo na nahihirapan sila at nahahunt sila in different parts of the world. And for me, ako, kahit sa maliit na bagay, makatulong ako sa kanila sa pagpapagamot. Meron ka bang mga ginagawa ngayon para matupad ang pangarap? Wala maging pa. veterinarian? Actually, matagal ko na tong pangarap Kaya taya ako ng taya sa loto. Pag ako nanalo sa loto, Ano? magtatayo ako ng shelter sa Okay. Philippines. Sa Philippines. Kasi maraming stray dogs doon, diba? And cats. Tapos, ayun, kung hindi ko man sila mamanage, siguro I'll look someone or somebody to look after them para ma-manage yung day-to-day nila, pagkain, ganon. So, yun. Masaya na ako sa ganon. Makatulong sa Kala mga ko pag hayop. nanalo ka ng loto, mag-aaral ka ng veterinary. Isa pa yun, Totoo mag-aaral ba? ako. Kung bibigyan ako ni Lord. ng chance. Sana manalo siya sa loto. Oo. Tapos, mamigay ka ng konti. Konti lang naman. Oo. Aanhin mo yung ganong kalaking pera. Let's say, Tumataya ka ba sa loto? Oo. Okay. Kailangan ko na nga i-check Char. baka nanalo na nga pala ako. So, yun. What's your biggest What's my biggest? realization or lessons na nakuha from, owning a pet or an animal? Biggest realization ko? Siguro, Or natutunan? make time for them as well. Na parang hindi lang dapat sila yung pagbuntungan mo ng frustrations mo or wag lang din sila yung maging cuddle buddy mo. Bigyan mo rin sila ng time. Makipaglaro ka rin, ganon. Bigyan mo sila ng oras. Kasi yung lifespan ng mga pets and lifespan natin is different. So, yung katumbas ng isang araw natin sa kanila na hindi pagkita sa atin, ang katumbas nun is isang linggo. Ganon katagal. And dun ko na-realize na majority of the dogs, kahit tinataboy mo sila or sinasaktan nyo sila, nandyan pa rin sila para amuin kayo. Kasi ganon sila ka-loyal sa mga tao. And hindi dapat natin sila inaabuso. Kung ano dapat yung comfort na binibigay nila sa atin, dapat binabalik natin sa kanila yun. Kasi, well, for us, alam natin yun, but for them, unconsciously, hindi nila alam yun. Pero siguro kung tayo magme-make ng difference, kung ma-reciprocate natin yung ginagawa nila para sa atin, mafe-feel nila yun. Lalo na kapag owner ka nila. So, dapat pinapahalagahan natin sila. We give time for them. So, yun. Wow. Kumbaga, Hello! I missed you! kumbaga, spend quality time with them also. As, hindi sa parang pet lang or alaga mo lang. Not as alaga, but as another life na kasama mo. Meron nga, tinatrato yung aso nila parang anak eh. Oo. Di ba? May mga ganun.
Tsaka yun nga, mas maiksi yung lifespan nila and mawi-witness mo talaga sila na mawala sa buhay mo. Parang they go lang by the chapter, sabi nga nila. Tayo, we go by the book. Mhm. Sila, part lang sila ng chapter natin and it sucks. Tsaka pag napamahal sila sa'yo, lalo yung mga aso, they're very loyal eh, di ba? Mm-mm. Ganda ng pagkakasabi mo. Sa ano naman, sa iyong production, media production life, ano ang iyong, Ibang-iba no? ano ang iyong biggest lessons sa career na yan? Biggest lesson. Realizations, lessons, pinaka nakuha mo out of sa iyong career. Madami. Madami rin akong natutunan and na-realize. Ano nga ba? Hindi ko alam eh. Parang, ano bang realizations ko? Ano lang ako go with the flow. Mm. Kasi na-enjoy ko lang every moment eh. Dati sobrang ko pa optimistic. Na parang kung ano yung ibigay sa akin, ginagrab ko talaga. Pero ngayon parang iba na yung nasa isip ko. Ano ba talaga? Mag-aalaga na lang ba ako na Kasi may iba ka nang gustong gawin. Like, ibang Hindi, priorities. feeling ko may ganong phase na tayo sa life eh. Pero I love ko ano yung ginagawa natin dito. It's still part ng industry na ginusto ko nung before pa. Nung nag-aaral ka pa. Nung nag-aaral pa ako. Meron ka pang mga pangarap gawin sa production? Oo, marami. Parang gusto ko pang gumawa ng mga films, ganon. Siyempre, hindi naman mawawala yun. Rewarding din yun sa atin as a production, sa akin na makagawa pa ng maraming films. Mhm. Kasi siyempre, yan nga dapat yung binubuhay natin yung film. Kumbaga passion mo pa din siya. Oo, di pa rin naman siya mawawala. But then, syempre, ang dami pumapasok sa isip ko, nala, gusto ko na to, gusto ko na ganyan. Parang ang dami mong gustong gawin, pero parang hindi mo alam kung saan magsa-start. Piling ko normal yun eh. As you go through sa buhay, di ba? Ang dami mo na experience. Magkakaroon ka na interest. Dami ka na ikilalang tao. In your case, yung pagmamahal mo sa pet, di ba? Pwede rin siyang mag-shift eh. Oo. Ano yung pinaka napansin mo? Siyempre, moving from Philippines to Canada, ano yung mga napansin mo talagang differences ng pag-move sa'yo personally? Siguro yung yung mga tao. Parang dito yung mga tao walang pakilamanan, ganon. Very private. And na-adapt ko rin siya. Kaya siguro hindi ako masyado all out. Tsaka very kind. Very kind. Tapos sa atin, parang sobrang mean. Tapos parang lahat binibig deal. Hindi ko alam kung naturally judgmental lang mga Pilipino. Pero, kasi, lumalaki ka sa Pilipinas, kala mo normal yun eh. Yeah. Ako doon dumating ako rito, nalalaman ko kagad na Pinoy yung makakasalubong ko. Tinitignan ka from head to toe. Pag ibang really? lahi, hindi ka naman... Ginaganon ka? Di ba, hindi mo napansin? Hindi ko naman. Or nagkikip sila ng eye contact sa'yo habang naglalakad ka. Ganyan. Di ba? Hindi mo napansin yun? Parang nga. Pilipino lang ang gumagawa Umiiwas lang nun. ako eh. Pwede mo iwasan. Pero ako titignan. Parang ganun. Pag ibang lahi, they're not like that. Kaya dito ko nalaman, dito ko na-realize na hindi pala yun normal. Pinoy lang pala yung ganun. Oo. And hindi siya maganda though. Na... Ayun nga, parang hinuhusgahan ka na based on your looks. Oo. Parang, bakit kayo ganyan makatingin? Naano ka ba namin? Ganyan, di ba? Ano pang mga napansin mong differences? Difference? Ikaw ba? Anong napansin mo? Well, yun, mainly. Napansin ko na ang mga Pilipino, ang lalakas tumawa sa public. Oh, that's right. Di ba? Oo. Yung mga tao dito, hindi sila ganon. And, Ganyan din ako nung una. Nung pagka-move ko, lakas namin tumawa. di ba? Di ba? And nakakahiya pala kapag, kunyari, naka-assimilate ka na. Yikes! And it's Ba very yan? normal. Nakakahiya. Ano siya eh, meron ding, sa Canada ko na-realize at napatunayan yung maraming toxic Filipino traits. That's Na right. kasi nga sa Pilipinas akala mo normal lang. Dito, sorry
parang nag-move na lang tayo sa topic ng toxic Filipino traits na napansin mo. Meron ka ba napansin na mga toxic Filipino traits na dito mo na-confirm nung nandito ka na sa Canada na normal sa Pilipinas yun, di pala dapat ganun? Na-realize ko yon nung nasa college ako. Na hindi ko alam yung exact scenario, pero parang, ewan ko, parang ako, syempre yung upbringing ko, nasa Philippines pa eh. So, yung mga friends ko sa college, syempre, iba't ibang lahi. Nagja-judge ako. Kasi may isa akong kaklase na nakikipagbembangan kung kani-kanino. Okay. Tapos ako, hindi ako sanay na gano'n. Sabi ko, oh my God, parang sobrang bitch naman niya, gano'n. Sobrang slutty nung moves, ganyan. Tapos parang yung mga friends ko, oh, it's okay, it's fine. It's Parang, normal. she's being herself. Let Walang her be. pakilamanan. Parang ganon. So ko, let her be. What do you mean? Syempre, And then, hanggat sa, na-realize ko nga na, oh shit, normal lang pala yun. Hindi sa normal, it's none of your business. Oo, yes. Kumbaga, tama ka rin eh. Yung mga tao rito is, they can be themselves na hindi sila natatakot ma-judge. Okay, ganito ako, nakikipagbembangan nga siya sa iba-ibang tao. It's me, so what, diba? People don't care. Yeah. Pilipino lang ang may pake. Yeah. Yun, Exactly. Yun, actually, tamang toxic trait nga yun, no? Diba? Pilipino Ako, lang yun. menado ako, isa ako sa nag-judge sa ganon. Kasi sa Pilipinas, normal yun eh. Oo. Di ba, pag may kapitbahay tayo na may ginagawang something, normal na pag-uusapan. Oo, Like, why? pag-chismisan Dito mo mo na-realize pa. eh. Yeah, tama yan. Yung Judgmental, pagiging pakilamera ko. sa buhay ng iba. Yes, yon. Parang, yes, tama yun. Isang toxic trait nga yun ng Filipino na dito ko lang din talaga na-confirm. Na-realize, oo. Tayo lang pala talaga yung ganun. Grabe. Nangingialam tayo sa buhay ng iba. Tsaka ini-stress natin. Di ba? Yeah. Bakit sayang yung brain cells ko isipin no? Pero Ano? at that point kasi, yung ang intentions ko naman kasi, para yun sa kapakanan nung girl. Na Oo. parang, girl, Pwede mong gawing argument yan. Na ano ko rin yan. Yes. Pero in reality, Oo, yun yung intentions ko before. No hard feelings. Pero yun yung intentions ko. Hindi ako nangingialam because gusto ko lang siyang sabihan na bitch siya or, diba, pokpok siya or ganon. Hindi. Ang behind that is, nagkikare lang din ako sa kanya na kailangan nga niyang siguro i-reserve, whatever. Pero wala pala yun, girl. Hindi pala wala siyang, it has nothing to do with you. Oo. Di ba? So, kahit anong sabihin ko, kahit anong concern yung sabihin ko sa kanya, wala yun, wapakils yun. Hindi yun nagmamatter. Kaya sa mga bagong dati, charot. Hindi. Sige, ikaw na go. Hindi, okay lang yun. Yun yung isa sa toxic trait ko nun. Pero natuto naman ako over time na hindi naman dapat palagi pinakikailaman yung buhay ng may buhay dito. And ako rin, kung gagawin yun sa akin, ay God, I die. Pakailaman mo ako. Maasar ka rin eh, pag ikaw yung ginagano ng mga tao eh. Weird. So, Ilan sa mga toxic. Alam mo, ako naman, isa pa sa mga napansin ko, na toxic Filipino trait, nakakala ko normal lang. Nag-work ako sa isang place na puro Filipino yung coworker ko. Maraming Filipino. Okay. Tapos, sila? Pinag-uusapan nila yung mga taong ibang lahi na hindi sila naiintindihan in Tagalog. Ay, that's so sad. Tapos binibigyan nila ng nickname. Kunyari yung boss may mga nila. code names. Ito si kung ano man. Basta may nickname. Tapos pag-usapan nila, parang nalalabuan ako. Parang araw-araw ito yung naririnig ko sa inyo. Anong nakukuha nyo for doing that? Diba? Parang, tapos, nakita ko siya, every workplace na maraming Filipino na ganon sila. Hindi ko naiintindihan bakit nyo kailangan gawin nyo? Wala namang ginagawa sa inyo yung tao, di ba? Parang, bakit laging kailangan nyo pag-usapan, bibigyan nyo pa ng nickname or ginagawa nyo ng chismis ng... Minsan may gossip sila na tingin nila ginagawa ni to kahit di naman confirm. Di naman totoo. Yes. Di naman parang, what the? Sobrang toxic, man. Bakit Sana na ganun? tigil nyo na yan, guys. Hindi kasi siya healthy na environment, ha? Hindi siya magandang makasanayan. Tsaka, hello, we're in Canada. Diba? Oh Anyways, ayun, thank you, Dre, sa time for guesting. Medyo biglaan, short notice. And bago tayo magpaalam, baka meron kang gustong pasalamatan at i-shout out.
Shout out. Charing. Or My mga, God. sabihin mo Ano na natin bang kung saan kanila, sasabihin kung ko? gusto pwede i-follow. Shout out sa aso ko. Halo, I miss you so much. Hindi ako makalapit sa'yo kahapon. Ate is sick eh. Air mo ba to? Kainis naman. Namumula pa kayo mga fest ko. So yun, if you want to get to know more about me, follow me on Instagram at Handrea Santos. TikTok at Handeng. With, ilan mong E ba yun? 3 E sa Handeng. Follow me. Lahat lowercase. So yun. So bye-bye yun. Baka magkaroon na ako ng vlog. Charot! Talaga ba? De, joke lang. Ewan ko, hindi ko pa alam. Kasi yun din eh. Ang hirap kasi, kunyari, once na simulan mo, kailangan consistent ka. Yun ang problema ko eh. 'Di ba? Lahat ng creator, yun yung content creators, yun yung problem. Eh dito ka pa lang nag-work sa production, hirap nang maging consistent. What if sa sarili mo pang channel? 'Di ba? Hirap panindigan. Pero syempre, kung nandun yung puso mo, edi go for it. Ako ang Right. problema ko editing. Kaya kong mag-shoot ng mag-shoot eh. Pero natamad ako mag-edit. Ang daming hindi Ay, lumalabas na oo. hindi ko ma-edit. Masyado ngang matrabaho. And actually, ako rin ganun. Kunyari, may gusto akong i-execute. Na, gusto ko ng ganito, ganyan. Pero pag ako na yung gagawa, hindi ko kaya. Anyways, yun. Thank you, Dre, for guesting again. And again, this is Kyle from Filipino TV. Kasama ko si Dre, also from Filipino TV. And this has been Sa Totoo Lang Podcast. Kita-kits tayo next week.